I declare that divine favor floods my life. I am chosen for greatness, rising beyond imagination. God's abundant blessings lead me to unshakable victory, crushing barriers and silencing challenges. I walk in unstoppable strength, relentless faith, and undeniable purpose. This is my season of breakthrough, elevation, and triumph. I declare that God is propelling me into blessings beyond my dreams. What I ask, He exceeds. What I imagine, He multiplies. I am anointed to rise and destined to conquer. I am chosen, empowered, and fully equipped by the Most High God. The best is unfolding before me. These are all my declarations. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Bago ka umupo, sabihan mo ang iyong katabi, sa kaliwa, sa kanan, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Sino po dito ang naniniwala siya ay pabanal ng pabanal? Can I hear your amen? Sino po dito ang naniniwala siya ay payaman ng payaman? Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, payaman ka talaga ng payaman. Sabihan mo nga ang iyong katabi, pa-level up ka ng pa-level up. Ang ibig pong sabihin niyan, tayo ay binabago ng Panginoon. Araw-araw, binabago tayo ni Lord from glory to glory. Amen? Ang mga taong nakararanas ng pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, pinapalago ni Lord, inaayos ni Lord ang ating mga buhay. Kinakailangan manampalataya tayo, matutunan nating sumunod sa ating Diyos. Kung kayo po ay pumasok dito sa atin pong place of worship, nadaanan nyo po yung atin pong malaking tarpaulin, ang nakalagay po doon, the 10 building blocks of a thriving church. Sino po ang nakapansin doon? No? So hinihikayat ko po kayo, kayo po ay magpa-picture doon. At lagi nyo pong titignan yung 10 building blocks na yan para ma-retain. No, yan po ay maitanim sa ating puso at isipan kasi nandyan po yung direction na binibigay sa atin ng Panginoon. At ang number 1 po dyan sa ating 10 building blocks is our mission. Merong mission ang church. Nandito po tayo hindi lamang para mag-awitan, ma-enjoy ang presensya ng bawat isa. Nandito po tayo hindi lang upang ma-blessed sa makapangyarihang mga salita ng ating Panginoon. Subalit ang church ay nag-e-exist upang tuparin natin ang ating mission. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, meron kang mission. Nawa, hindi po tayo mabuhay para lang tuparin natin ang ating mga personal na ambisyon. Kasi merong lumikha sa atin. Ang lumikha sa atin, He is not just the creator, He is the author, at merong layunin kung bakit tayo nilikha ni Lord, kung bakit tayo niligtas ng Panginoon, at kung bakit patuloy tayong nabubuhay ngayon, because the desire of God is for us to fulfill our divine assignment. And our mission is the fulfillment of world evangelization. Ang tema po natin last month, every month, meron tayong mga theme na pinag-uusapan dito sa Christ the Rock. At ang ating theme last month of August, grow in discipleship. Actually, bago yung pong before the month of August, ang atin pong theme is grow in covenant group.
Lahat yan ay connected doon sa fulfillment ng ating mission, world evangelization. At ngayong month na ito ng September, our theme is Grow in Generosity. At ang title ng aking topic, Generosity and World Evangelization. Dahil ang mission natin is the fulfillment of world evangelization, dapat ang lahat ng ating mga ginagawa ay connected para sa katuparan ng world evangelization. Amen. Where generosity flows, the gospel grows. Give boldly, reach globally. Ang Christ Darak, nag-open ng Panginoon sa atin ng international ministry, ini-expose tayo ng Panginoon kasi gagamitin tayo ni Lord to preach the gospel all over the world. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, pang-international ka. Kasi yan ang utos sa atin ng Panginoon. Our mission is the fulfillment of world evangelization. Not just the evangelization of Bulacan, not just the evangelization of Caloocan, not just the evangelization of Quezon City, of Metro Manila, not just the evangelization of the Philippines. Kailangan ng Pilipinas ang kapangyarihan ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin ang nangyayari sa Pilipinas, sa ating bansa. Pero hindi lang sa ating bansa. Napakaraming nangyayari all over the world. Grabe na ang kasamaan, grabe na lantaran na kung paanong kumilos ang dyablo. At walang makakapigil sa dyablo kung hindi ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. At ang kanyang gagamitin ay ang mga kalalakihan at kababaihan na kinasihan at pinuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Sino po dito, ikaw ay puspos ng banal na Espiritu? Hindi natin kakayanin ang gawa ng dyablo. Ang magliligtas, magsasalba sa bansang Pilipinas ay hindi mga politiko. Hindi po. Ang gagamitin ng Panginoon ay ang kanyang mga anak. The church, men and women, filled with the sovereign Holy Spirit, may kapangyarihan ng Diyos. At tayo din, na pinagkatiwalaan ng Panginoon for the fulfillment of world evangelization, tayo din ang gagamitin ni Lord at pagpapalain ng Panginoon. Sino dito handa ka ng pagpalain ni Lord? Kaya hinahanda mo ang sarili mo. Nagiging matapat ka. Nagiging good steward ka. Nagiging faithful steward ka. Kasi yan ang hinahanap ni Lord. Not just faithful but good. Not just good but faithful. Good and faithful steward. Katiwala, manager ng kayamanan ng Diyos pag napagkatiwalaan sa pinakamaliit. Pagkakatiwalaan ng Panginoon sa mga mas malalaki pang mga pagpapala. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, payaman ka talaga ng payaman. And let us now proceed to God's Word in the book of 2 Corinthians chapter 9. Verse 10 to 11 in the New Living Translation. For God is the one who provides seed for the farmer. Kanino daw nagpo-provide ang Panginoon ng mga binhi? Sa magsasaka. Dahil ano ang ginagawa ng magsasaka? Nagtatanim. Ang ibig sabihin, nagbibigay si Lord ng binhi, ng mga pananim, ng mga seeds ang binibigyan ni Lord
yung mga nagtatanim, magtatanim. Amen. Kasi yung mga taong hindi marunong magtanim, hindi pagkakatiwalaan ni Lord ng mga binhi. May mga pagkakataon na si Lord magbibigay. Titignan niya anong gagawin mo. Marunong ka bang mag-identify ng binhi? Marunong ka bang mag-identify ng seed at ng bread, ng difference between seed and bread? May mga tao kasi, pag nakatanggap kay Lord, kinakain lahat. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, huwag mo naman kainin lahat. Diyan mahusay ang mga magsasaka. Ang mga magsasaka, alam nila kung ano ang para sa pagkain. Pero alam nila kung ano ang para sa pananim. Sino dito, nandito ka na sa point na na-identify mo ano ang pagkain, ano ang pananim. Alam nyo, ang mga mahuhusay na magsasaka, hindi lang nila na-identify ang pagkain at pananim, siniset apart pa nila ang pinakamainam na binhi. Dahil kapag ang itinanim ay ang pinakamahusay na binhi, aaniya ng pinaka mahusay. Dahil kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kung ang itatanim mo ay tira-tira, ito, mga patapon na binhi naman to. Ayokong kainin. Ito na itatanim ko. Wala nang susunod na maiinam at magagandang mga ani. Amen. Amen. I just pray that here in Christ the Rock, the Lord will raise up sowers. Amen? Ituloy natin itong ating binabasa. In the same way, He will provide, tuloy natin ito. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. Hindi lang si Lord nagbibigay ng pananim, nagbibigay din si Lord ng pagkain. Sabihan mo ngayong katabi, kapatid, sige, kausapin mo siya, kapatid, huwag kang mag-alala. May pagkain si Lord para sa iyo. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang nagkukulang si Lord sa kanya? Hindi nagkukulang si Lord. Our God is the God of abundance. Our God is the God of overflow. Because if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Amen. Kaya lang, maging matapat tayo. Maging masunurin tayo sa Diyos. Iparamdam natin si Lord, kay Lord, Lord, I am not just obedient, I'm willing. I'm very much willing, Lord. Ano ba pagagawa mo? Ano bang iuutos mo sa akin, Lord? I am willing and I am obedient. Pag ganyan ang puso natin, hindi tayo mawawalan kay Lord. Siya ang nagpo-provide, hindi lang ng pananim, siya din ang nagpo-provide ng pagkain at ang provisions ni Lord overflowing. Can I hear your loud amen? Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas na palakpak sa ating Panginoon. In the same way, He will provide and increase. Sabihin nga natin, increase. He will provide and increase your resources and then produce a great harvest in generosity in you. Alam niyo kung bakit magagawa nating maging generous? Si Lord ang magbibigay sa iyo ng increase. Kaya nga ang tema natin ngayong taong ito,
unstoppable, rapid growth. Huwag kayong mag-alala, inilagay ng Panginoon sa aking puso kagabi habang nananalangin tayo dito sa ating soaking night. Sino dito napapagpala during soaking night? May ibang galaw ang presensya ng Panginoon. Inilagay ng Panginoon sa puso ko, ang sabi ng Panginoon, sabihin mo sa mga Christ the Rock, may mga nandyan, piling nila, nilagpasan sila. Ang sabi ni Lord, hindi ka nilagpasan. Amen? Meron pang month of September, October, November, December, marami pang gagawin si Lord. Kaya lang ihanda natin ang sarili natin. Manampalataya talaga tayo. Ang dyablo ay sinungaling. Maglalagay siya ng mga kasinungalingan upang ang tao magsimulang magkaroon ng pag-aalinlangan, magsimulang mag-doubt, hindi pang hawakan ang mga salita ng Diyos. Without faith, it is impossible to please God. Kaya nga ang tawag sa atin, believers. Dapat parang bata tayo. Pag meron tayong natanggap mula sa salita ng Panginoon, pangahawakan talaga natin, paniniwalaan talaga natin. At mararanasan natin ang mga himala. Sino dito naniniwala ang Diyos ng mga himala noon, siya pa rin ang Diyos ng mga himala magpahanggang ngayon? Can I hear your loud amen? Great harvest of generosity in you. Verse 11, yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. Sabihin nga natin, always be generous. Ganyan ang gagawin ng Panginoon. Para nakatatak sa mga taga-Christ the Rock, ang Christ the Rock, always generous. Amen. Kaya linggo-linggo, para po doon sa mga kasama natin sa online, baka hindi nyo po alam, linggo-linggo, sama-sama kaming kumakain dito ng lunch. Amen. Bakit? Dahil mayaman ang Diyos ng Christ the Rock. Amen. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, gutom ka na ba? Mamaya kakain tayo. Amen? Lahat ng nagugutom na pumalakpak ng malakas na palakpak. Marami ng gutom. And when He take your gifts to those who need them, they will thank God. Magpapasalamat ang mga tao na may ministeryohan natin dahil mararanasan nila ang generosity ng ating Diyos. Kaya hindi ako magtataka kung ang Panginoon ay magra-raise up ng mga multi-millionaires sa Christ the Rock. Lord, lahat ng nag-amen, payamanin mo nga sila. Lahat ng nag-amen ng malakas, Panginoon. Dahil yan ay ating expression ng ating faith. Amen? The mission of God to bring the gospel to every tribe, tongue, and nation is not reserved for missionaries alone. Yung nasa isip natin, na siguro yung fulfillment ng world evangelization ay nakalaan lang yan dun sa mga missionaries. Yung mga hahayo, sila lang. Ang totoo niyan, lahat ng mga anak ng Diyos, inutusan tayong humayo. At bibigyan tayo ng kapangyarihang humayo. At bibigyan tayo ng kakayanang humayo. Amen. Ito palaging naririnig nyo sa akin. Sasabihin ko ulit para maihanda mo na ang sarili mo.
kumuha ka na ng passport. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, may passport ka na ba? I-expose ng Christ the Rock, i-expose ng Panginoon ang Christ the Rock sa international ministry. Sino dito willing sumama kay Daddy Bishop at kay Mami Reb sa abroad next year? Pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah! Sasanayin tayo ng Panginoon na pag pumunta ka ng airport, sanay ka na. Pag lumabas ka ng bansa, sanay ka na. Bakit? Kasi gagamitin tayo ng Panginoon to preach the gospel, to plant churches not only here in our beloved nation, the Philippines, but all over the world. Amen? Purihin po ang Panginoon kasi mag-iisang buwan na yung atin pong bagong church sa San Juan, Batangas. Praise the Lord! Kaya nga lamang ay hindi mapagsabay yung Sunday kasi medyo magkalayo po yung lugar na yan. Kasi yung ating church ay nasa San Jose, Batangas, yung isa. So hindi po mapagsabay yung Sunday kaya ginawa nilang Saturday. So ang mga kapatiran natin sa San Juan, Batangas ay mga Sabadista. At makikilala natin sila kasi sila ay pupunta sa September 20 sa Robinson's Trade Hall. Amen! At ang aking alam, itong bago matapos ang taong ito, this coming October, ay masisimulan na ang Christ the Rock Bukawi. At marami pang binubuksan ang Panginoon. Amen? Sinisimulan lang dito sa Pilipinas, pero tayo ay sinasanay na ng Panginoon. It is a calling for every believer. And one of the most overlooked, yet powerful tools in this mission is generosity. Hindi natin yan dapat baliwalain. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa 10 building blocks, sa number 1, our mission is world evangelization, dapat ikaw at ako, tayong lahat, nag-ooperate tayo sa tinatawag na generosity. Alam niyo, kasi kasinungalingan ng dyablo, pag naging generous ka, mauubusan ka. Nung kami ay unang nag-uusap ni Rebsel, nagpaplanong dati kasi, for your information, ang pinapakain lang ng Christ the Rock pagkatapos ng service ay ang mga covenant leaders. Pero nag-uusap kami, sabi, ano kaya, pakainin na lang natin lahat. Kaya lang baka maubusan tayo ng budget. Pero na-rebuke po kami. Na-realize namin, hindi mauubusan si Lord. Amen? Aba, nagulat kami. Nung nagsimulang magpakain ng magpakain, pakain ng pakain dito sa Christ the Rock, ang blessings mas lalong pumapasok. Amen? Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid! Sige, sabihan mo, kapatid! Kumain tayo ng kumain para marami pang blessing. Amen? Pero dapat ginagamit din tayo ng Panginoon to be generous. Generosity is not just about giving money. It is not just about giving money. Pero alam niyo, ang nakakalungkot, may mga mananampalataya, sinet aside din ang money. Para ba pag pinag-usapan ng prosperity, pag pinag-usapan ng generosity, pag pinag-usapan ng wealth, huwag nating isama ang pera. Hindi lang ito patungkol sa pera. Pero hindi din natin pwedeng tanggalin
ang pera? Sino po dito ayaw ng pera? Can I hear your amen? Okay, tanyo? Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, gusto mo rin pala. Kasi gagamitin yan ni Lord na kasangkapan. Napakahalaga niyan pero hindi yan ang pinakamahalaga. Actually, ang tao pag umuwi na kay Lord sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan, lahat ng material na bagay dito sa mundo, iiwan. Tanungin niyo ako kung bakit. Kasi kumpara sa kayamanan sa langit, ang kayamanan sa lupa, basura. Kaya sabi ni Lord, huwag na kayong magdala ng basura dito. Kaya pala si Apostol Pablo, ang sabi niya, kumpara sa pagkakilala ko sa Diyos, kumpara sa pagkakilala ko sa Panginoong Jesucristo, ang lahat ay basura. Pero habang nandito tayo sa mundong ito, pwede natin itong gamitin. Bakit? May pera sa basura. Pero hindi na natin yan dadalhin sa kabilang buhay. Amen? Amen? It's about giving yourself, your time, your talents, your resources for the sake of souls. Purihin po ang Panginoon kasi last Sunday ay nagsimula ang ating youth service. Tuwing hapon may youth service tayo. Medyo kinakabahan po ako kasi nagbitaw ako ng pangako kay Lord. Sabi ko, Lord, pag napuno ang aming first service at nagkaroon kami ng second service, napuno, ipagagawa ko yung church. Ipapasagad ko, nagpa-drawing na kami sa arkitekto eh. Sabi ng architect, mga ano po yan, 500 seating capacity, talaga? Si Rebsel, pinadrawing ka agad. So, sabi niya, kasi sila din yung nag-design nito. Si Architect Eugene, shout out, Architect Eugene. So, nasa coffee bean kami noon, ang bilis, ginuhit niya kaagad. At tapos niya, 500 seating capacity yan. Ang mangyayari po, Bishop, yung stage na to, mapupunta na dun sa likod. Ang entrance na natin, doon. So pag pumasok yung mga tao, nasa ikatlong palapag sila. So magkakaroon ng 2 balcony. Kasi mataas daw. So, unang palapag, yung nasa taas, then magkakaroon ng pangalawa, and then magkakaroon ng nasa baba. Yung mga senior citizen, pag pumasok, doon na lang sila. Mga kabataan na lang ang bababa. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, tayong lahat ang bababa. Sabi mo, walang senior citizen sa Christ the Rock. Lahat pinalakas ni Lord. Amen! Biglang nagkaroon ng second service. Sabi ko, parang nagmamadali si Lord na ipagawa ang Christ the Rock. Amen? Kaya, i-accelerate din ng Panginoon. May mga pagpapalain dito. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, malapit ka nang maging multi-millionaire. Napakahalaga kay Lord ng mga kaluluwa. Amen? Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, mga luluwa na tayo. Tama ba yan? Nung nagkaroon tayo ng youth service, ang topic din ay about generosity kasi yun nga yung tema natin. And pinag-usapan natin yung value ng soul. Nang sabi ng Panginoon, what will profit a man if he gains the whole world, yet loses his soul? Na kinumpara yung isang kaluluwa sa value ng mundong ito. Actually, ang Greek word nga na ginamit doon sa salitang world ay cosmo. Hindi lang yung earth, but the entire universe. Na mas mahalaga pa ang isang kaluluwa
kaysa sa value ng entire universe. Ganyan kahalaga ang kaluluwa mo. Na kinakailangan yung second person of the Godhead. Isipin mo. Nagawa dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kaluluwa. Yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Yung second person nagkatawang tao. Nakasama ng taong mabuhay at namatay. Inialay niya ang kanyang buhay, tumigis ang kanyang banal na dugo, nabayubay ang kanyang katawan. Para saan? Sa kaluluwa. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, mga luluwa na tayo. Kaya tayo nagiging generous for the sake of souls. Not really the building. Amen? Bakit tayo nagnanais na magkaroon ng mas malaking church building upang ang Panginoon magpadala pa ng ano? Maraming kaluluwa. Amen? Amen? Generosity is the fuel that drives the engine of evangelism or soul winning. Because the fulfillment of world evangelization is expensive. Kung kayo po ay nagta-travel dito sa Pilipinas, mararamdaman nyo na kagad, to travel is expensive. Bawat kibot, bawat galaw, may kailangan kang bayaran. Lalo na kapag ikaw ay nagpunta sa abroad. Iba na currency. Kamakailan lang ay galing kami ng Singapore. Iba currency. Sa tuwing may babayaran, magko-compute according to their currency. Pero ang ating Diyos, hindi nagkukulang. Sabihan mo nga ngayong katabi, hindi nagkukulang si Lord. So let's talk about generosity towards the fulfillment of our mission, world evangelization. Number 1, gratitude fuels generosity. Mahirap maging generous sa isang taong hindi mapagpasalamat. Pero ang taong mapagpasalamat, alam nyo nga, ang sikreto pala ng generosity ay hindi yung yaman ng tao, pero yung grateful heart. Kasi kahit mahirap, pwedeng maging generous. Amen. At kahit mahirap ang tao, pag natutong maging generous, pagpapalain ni Lord. Gratitude is the spark that ignites a life of radical giving. It is the soul's response to grace. Naranasan mo, grabe ang biyaya ni Lord. Hindi ako karapat-dapat. Yan ang generosity eh. Pag may malalaman mong may naging generous sa'yo, kasi alam mo, hindi ka karapat-dapat. Pero pag may binigay sa'yo, nakarapat-dapat ka, hindi siya generous. Tinutumbasan niya lang kung ano yung karapat-dapat sa'yo. Hello? Halimbawa, nagtrabaho ka sa isang kumpanya, ang sahod mo napakalaki, pero tutumbasan mo yan ng performance. Tutumbasan mo yan ng production. Ang binibigay sa'yo, may katumbas. Hindi sila generous. May katumbas yan na trabaho. Amen. Pero pag naramdaman mo, may ibinigay, hindi naman ako karapat-dapat dito. Napakalaki naman ito, napakadami naman ito. Generous yun. Si Lord generous. Dapat ang tao patungo na talaga sa kapahamakan. Kapahamakan ang karapat-dapat para sa sangkatauhan. Pero mabiyaya si Lord. God is generous. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah!
At kung ikaw ay mapagpasalamat, naunawaan mo yon. Grabe si Lord. Generous sa akin. Hindi naman ako karapat. Alam mo mangyayari sa'yo? Magiging generous ka. Pero pag hindi mo naunawaan ang biyaya ni Lord, magkukuripot ka kay Lord. Bawat galaw mo, bibilangan mo si Lord. Bakit may 10% pa? Ano naman yan si Lord? Bakit kailangan pang pumunta sa church? Nakakita na kayo ng ganong tao. Sino dito yung may nakasama kang tao? Yung talagang bilang ng bilang, bawat galaw. May mga tao ganon kay Lord. Pero yung mga taong naging grateful kay Lord, it doesn't matter. Ang pinag-uusapan, 10%, 20%, 30%, it doesn't matter. God is gracious to me. Amen. Gratitude compels action. It transforms selfishness into sacrifice and turns receivers into givers. Hindi ka na lang naghahanap ano matatanggap mo kay Lord. Alam nyo, may mga taong tumitigil maging giver kasi ang palaging nasa isip is to receive. Nagbigay ako ng tithes, wala man ako natanggap. Nagbigay ako ng offering, wala man ako natanggap. May nagbigay ako ng honoring, wala man ako natanggap. Kasi ang palaging nasa isip, yung matatanggap. Pero the moment mabura yan, I want to be generous to God. Merong mabubuksan, merong breakthrough na mangyayari sa buhay mo. Merong mga blessing, unstoppable blessings na dadaloy sa buhay mo. Kasi nakita ni Lord, mapagkakatiwalaan ka na, tama na ang puso mo. Amen? Kaya nga ang diablo sinungaling eh. Kaya kapag ikaw nagsimula ka ng maging generous, kung ano-ano nang ilalagay sa isip mo ng diablo. Kasinungalingan. Upang ikaw ay magsimulang magkaroon ng pag-aalinlangan sa Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa generosity ng Diyos, sa biyaya ng ating Diyos. Number 1, true generosity begins with a heart full of gratitude for what our sovereign Christ has done for us. How He left heaven, bore our sins, and rose again to give us eternal life. Our hearts cannot remain passive. Pag naunawaan mo yung redemption na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ka magkukuripot sa Lord. Marirealize mo, kahit nga ibigay ko lahat, kulang pa para pasalamatan ang Panginoon. Amen? Number 2, when we remember the cross, the resurrection, and our redemption, giving becomes a joyful response. Sino dito, nilevel up ka ng Panginoon, dumating ka dun sa point na kapag nakapagbibigay ka kay Lord at napapansin mo lumalaki, lalo kang punong-puno ng kagalakan. Grabe, dati ang kaya ko lang ibigay. Nung nag-aaral ako, pasampu-sampung piso. Ngayon, kaya ko nang magbigay ng 1,000. Ngayon, kaya ko nang magbigay ng 10,000. One day, your income right now will become your tithe tomorrow. Amen. Amen. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, mangyayari. Yung iba sa inyo baka hindi naunawaan yung aking sinabi. Ang sabi ko, yung income mo ngayon, magiging tithes mo sa susunod na panahon. Very, very soon. Amen? Kung ikaw ngayon, kumikita ka ng 20,000, one day, ang
tithes mo 20,000. Can I hear your amen? O sige nga, gumawa nga tayo ng math. Kung 20,000 ang tithes mo, magkano ang income mo nun? Magkano? 200? Kung 20,000 ang iyong tithes. Kung 20,000 ang iyong tithes, ang iyong income, 200,000. Kaya ni Lord o hindi? Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, kayang-kaya. Akala nyo malaki ang 200,000? Nagsisimula pa lang si Lord. Napaka-expensive ng world evangelization. Amen? This is the foundation of Christian generosity. Sacrificial love. When we remember the cross, we don't ask, how much should I give? We ask, how could I not? Bakit hindi ako magbibigay? Bakit hindi ako magiging generous? Walang dahilan. Bakit? Dahil si Lord naging generous, naging gracious sa iyo. Amen? Number 3, gratitude transforms giving from duty into delight. Gratitude shifts the posture of the heart. It reminds us of what we've received, such as grace undeserved, mercy unearned, and love unconditional. Napakalaki ng utang na loob natin kay Lord. Hindi natin kayang suklian, hindi natin kayang tapatan, hindi natin kayang bayaran, kahit ganong ka-generous tayo kay Lord. We cannot outgive God. Alam niyo kung bakit? Because the more you become generous, the more God will become generous to you. We cannot outgive God. Where generosity flows, the gospel grows. Let us give boldly and reach globally. Number 2, invest in the mission. Generosity is more than giving. It's investing. Hindi lang tayo nagbibigay, pero investment natin ito. When we invest in the mission of world evangelization, we're not just funding programs, we're fueling eternity. Yung mga resources na meron tayo, nako-convert sa eternal treasure. Amen? Number 1, investment with eternal returns. Unlike earthly investments that fluctuate and fade, kingdom investment yields eternal dividends. Walang talo. At ang kanyang tinatawag na interest, hindi something temporary. Ang interest niya ay something eternal. Pwede ba basahin natin sabay-sabay? Matthew chapter 6, verse 19 to 20. Ready? Read. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Ito, seryoso ang usapan. Matatalino naman tayo mga tao. Sino dito, meron ka ng eternal investment? Sino dito ang may dollar account? Sino dito meron kang account sa heaven? Something eternal. Amen? Na kapag ka pumasok ka na doon sa eternity, aba, grabe, bakit napakarami namang ano dito? Property na nakalaan sa akin, may marami ka ng investment. Amen? Sino dito ang akala mo
Sa heaven, magkakantahan lang tayo ng magkakantahan. Wala na tayong gagawin, kantahan lang tayo. Hindi po. Itutuloy natin doon ang magandang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Yung sinabi ng Bible, then God blessed them, and God commanded them to go and multiply. Hindi yan natuloy dito sa mundong ito na corrupt. Pero itutuloy natin yan sa heaven. Amen? Kasi ang heaven, may mga level yan. Amen? Merong third heaven, merong highest of heaven. Amen? Sa susunod, pag-uusapan natin yan. Number 2, giving is spiritual partnership. Your generosity makes you a co-laborer in the gospel. You may not preach in the harvest field. Right now, maaaring hindi ka pa ganun nagagamit, but your investment sends those who do. You're not just donating, you're deploying. Kaya kapag ikaw matapat ka, generous ka sa gawain ng church, kapag ka may mga humahayo, kasama ka doon. Amen? Alam nyo ba kung bakit may mga nararating si Daddy Bishop at si Mama Reb? Kasi may mga honoring kayo. Saan ba namin kukunin? O sige na nga, aminin ko na, may nahukay kaming ginto. Galing kay Lord. Pinapadaan sa inyo. Amen? Hindi kami makakakilos kung aasa lang kami sa matatanggap namin sa church. Tanungin nyo kay Ann. Ann, kumaway ka nga dyan. Ayun si Ann po. Yan po ang ating treasurer. Tanungin nyo, magkano ba yung actual na natatanggap nila? Kung aasa po kami, hindi tayo makakakilos. Lalabas na lang kami ng kulinas, babalik na ulit kami. Pero ang Panginoon hindi mauubusan. Amen? Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, sa iyo padadaluyan ni Lord ang kayamanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Sacrifice fuels revival. When believers invest sacrificially, ganyan ang investment. Pag nag-i-invest ka, sa simula, wala ka munang makukuha. Ano ba ito? Sakripisyo naman ito. Hulog ka lang ng hulog. Ganun ang pagtatanim din eh. Pero one day, magkakaroon ka ng ani. Amen? The gospel advances supernaturally. Revival is often preceded by radical generosity. When your treasure is in the mission, your heart follows. And thus your passion, your prayers, and your purpose. Kaya ma-identify natin na-identify namin sino ba talaga ang kaisa natin dito. Titignan namin, kumusta ba ang nito? Tithes and offering, parang hindi natin ito kaisa. Nung estudyante, ito bigay. Ngayon nagtatrabaho, ganun pa rin ang bigay. Tinipid si Lord. Wala talagang passion for world evangelization. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid! Buti na lang hindi ikaw yon. Where generosity flows, the gospel grows. Amen. Give boldly, reach globally. Sabihan mo nga ang iyong katabi, give boldly, reach globally. Ngayon, pabigay-bigay ka lang, nagiging generous ka, one day ikaw na ang isesend ng Panginoon. Amen. Gagamitin ka ng Panginoon to go. God will bring you to the nations to preach the gospel, to minister, and the Lord will accompany your ministry with signs, miracles, and wonders. Palakpakan natin ang Panginoon. Second to the last, value every soul. Every soul matters to God. Not some. Not most. Every. Sabihin nga natin, every. Tingnan niyo po ako, ang
kaluluwa ng mayaman at kaluluwa ng mahirap, parehas na kaluluwa. Nagkaiba lang ang balat kasi yung isa, kung ano-anong pinupunas, pinapahid sa balat niya, pero pag tinignan ng kaluluwa niyan, parehas ng value ng kaluluwa. The rich and the poor, the educated and the illiterate, the devout and the defiant, each soul carries eternal weight, stamped with the image of God and purchased by the blood of Christ. Kaya nga alam nyo, pag may kaluluwang napahamak, nalulungkot si Lord. Ay nabalitaan lang ng Panginoong Jesucristo na matay si Lazarus. Nasa loob ng yungib, nakalibing na, tumangis siya. Nalulungkot si Lord pag may mga napapahamak. Pero pag may mga naliligtas, punong-puno ng kagalakan ang Panginoon. Can you imagine kapag ka ikaw ang ginamit ni Lord para may makakilala sa Kanya, may maligtas, mabago ang buhay, makaranas ng kagalingan at ng kalayaan, pagpapalain ka talaga ni Lord. Kaya totoong-totoo, yung sinasabi din ng ating Papa Ted, ni Apostle Bishop Ted, when the demons are coming out, the blessings are coming in. Amen? Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, payayamanin ka na talaga ni Lord. Kasi natututunan natin ang mga prinsipyo upang magamit pa tayo ni Lord to the maximum level. If we truly value every soul, we will give, go, and pray like eternity depends on it because it does. Alam niyo, pag kami ay nagtutungo sa ibang bansa, ibang-iba ang level, iba't iba ang level ng ministry na available. May mga bansa kaming nararating, pag kinumpute namin yung gastos, napakalaki naman ang gastos nito. Ito lang pala yung ministry opportunity. Kasi nga naman, ang mga kababayan natin doon, nagtatrabaho sila. Hindi sila araw-araw na makakausap natin. May mga ilan na iba-iba ang kanilang mga free time. Pero na-realize namin, mapunta ka sa isang lugar, isang kaluluwa lang ang makakilala sa Panginoon. Ang value ng kaluluwa na yan, mas mahalaga pa kaysa sa value ng buong universe. Amen? Kaya nga yung anointing na binigay sa atin ng Panginoon, dadalhin talaga tayo ni Lord sa iba't ibang mga lugar. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, sige sabihan mo, declaration mo sa kanya, kapatid, next year, magigibang bansa na tayo. Let our generosity reflect God's heart. Let our mission reflect heaven's priorities. Let our lives declare every soul is priceless. Alam niyo, yung mga generous, alam nila na hindi, yung binibigay natin kahit gaano kalaki ang pera ng Christ the Rock, hindi kayang tapatan nito ang value ng kaluluwa. Amen? Kaya kinakailangan ponduhan talaga natin ang fulfillment ng world evangelization. When generosity flows, the gospel flows. Sabihan mo ngayong katabi, give boldly, reach globally. Number 3, last, empower the church. Generosity doesn't just support the church. It empowers it. It transforms the congregations from passive gatherings into active forces for global impact. Alam niyo, ang mga nakakakilos talaga na church, yung ginagamit ng Panginoon ang bawat mananampalataya sa larangan ng generosity. Tandaan natin, hindi lang ito pera, time, amen?
our effort, our giftedness, ginagamit ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Churches thrive when they are resourced. Nagtatagumpay ang church kasi nagkakaroon ng kakayanan. Kasi may mga anak ng Diyos, mga kalalakihan at kababaihan nagpapagamit. Nagiging generous para kay Lord sa kanyang gawain. The blessing of giving is that it strengthens ministry efforts and expands the church's influence both locally and globally. Generosity is the oxygen of mission. It keeps the body of Christ breathing and moving. Huwag nating i-underestimate ang kapangyarihan kapag ang church ay pinagpala. Amen? Alam niyo kung bakit nakakagalaw ang Christ the Rock? Kasi ang Christ the Rock pinagpala. Amen? Yung iba nga, pag tinitignan ng Christ the Rock, mukha tayong mayaman. Nagkamali sila. Mayaman talaga tayo. Amen? Nagbabalak nga ako, bago matapos ang taong ito, magpapakabit na ulit tayo ng aircon. Baka kasi naiinitan si Brit. Sabi ko, magpakabit pa tayo dito ng isa tsaka doon para naman wag mainitan si Jane Liberato. At pakabit pa tayo doon sa likod para kay Reggie. Kayang-kaya ni Lord. Amen? When the church is empowered, the gospel goes further. Mas malayo ang mararating natin. Empowered churches becomes ascending centers, not just spiritual shelters. Hindi yung nasa isang lugar lang tayo, lumago tayo. May mga ganon. Na ang nasa isip, di bali ng kukonti, basta lumalago. Ha? Inuutusan tayo for world evangelization. Amen? Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, anong probinsya mo? Sino dito nagde-desire yung province mo makapag-plant tayo doon ng church? Dapat pinagpe-pray nyo yan. Kung may mga kapamilya kayo doon, nandun, di ba? Nandun yung mga kababata mo, mga pinsan mo, mga kamag-anak mo, dapat i-desire mo, one day magkakaroon dyan ng Christ the Rock. Si Pastor Ramean, yun yung kanyang naging desire. Sabi niya doon sa amin, sa San Jose, Batangas, gusto kong magkaroon ng church. Lagi ko naririnig sa kanya doon, nagkaroon ng church. One day, yung lugar mo, yung probinsya mo, magkakaroon ng Christ the Rock. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah! Pero hindi lang yon, may mga nandito ngayon, padadala ka talaga ni Lord sa ibang bansa to plant a church. Maaaring gagamitin ng Panginoon, magkakaroon ng opportunity ng open door, makapagtrabaho ka sa ibang bansa. Pero sa mga anak ng Diyos sa Christ the Rock, pag nagkaroon ka ng privilege, ng opportunity, ng open door, makapagtrabaho sa abroad, wag lang iisipin mo pera. Meron kang misyon. Kaya ka ini-equip ng Panginoon, kaya ka tinetry ng Panginoon. Kaya tayo may mga discipleship, kaya tayo may mga disciple making, kaya hina-hands-on ko din kayo sa ministry. Kagabi sa ating soaking night, meron ditong nagwawala eh. Sabi ko, sino kayang isasalang ko? Nakita ko si Reggie, nagkakapi ata. Reggie, halika dito. Oh, di na hands.
Kinakailangan natin ng maraming mga disciple makers, maraming mga deliverers, maraming mga church planters. Amen! Maraming mga pastors. Sabihan mo nga yung katabi mo, kapatid, baka may calling ka. When we give, we don't just empower programs, we empower people. We say to pastors, missionaries, and leaders, you are not alone. We stand with you. Alam niyo, kapag nakikita namin yung mga envelopes, may mga envelopes kayo dyan, makikita, nandyan yung ating tithes, offerings, yung kapag nakikita namin yung mga pangalan ng mga nakakristara, kaisa to. Kaya kahit humahayo kami sa malayo, ang feeling namin, kasama namin talaga kayo. Kaya kami nakarating doon kasi merong naging generous. Amen. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, kabahagi ka. Gratitude fuels generosity, investment in the mission, value every soul, and empower the church. Where generosity flows, the gospel grows. Give boldly, reach globally. Grow in generosity. Let us close our eyes. Panginoong Diyos na pinakapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyong makapangyarihang mga salita. Alam po namin, binabago nyo kami, ang aming isipan, ang aming pananaw, ang amin pong level ng pananampalataya, binabago mo dahil ang nais mo, gamitin pa kami to the maximum level for the fulfillment of world evangelization. Maraming salamat, aming Diyos, dahil ikaw ang modelo namin ng tunay na generosity. You gave our Lord Jesus Christ for our salvation. The one and only, the only begotten Son, upang kami ay magkaroon ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. We have eternal life. We have brand new life because of your generosity. Marami pong salamat, aming Diyos. Lahat ng papuri at pagsamba ay para lamang sa iyo. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Praise the Lord.